1 week later ng ating rice seedling, eto na po mga kabisdak, tumubo na siya at atin na po itong ililipat sa rice field. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us! Good morning mga kamisdak! It's another beautiful day in the Korean countryside at si Bianan po ay early pumunta sa bayan. Si LE, sinasamahan ko sa labas habang naghihintay sa kanyang school bus and yung azalea natin, ang ganda-ganda po nila mga kabisdak at ang ganda po ng ating weather. Dahil early pong pumunta sa trabaho ang mga boys kasama si DE ay ako lang ang magtatanggal. Tinatanggal po namin tuwing umaga ang mga kumot at plastic na tinatakip sa ating mga chili seedlings. First time po naming magsidling ng mga chili sa mga kabisdak at ngayon ay naiintindihan na po ni Daddy Insoy kung bakit medyo may kamahalan po ang mga seedlings kapag binibili natin sa chili farm. Itong hungkutsu or yung mga red chilies lang po ang aming sinisidling pero yung mga chunyang or yung green chilies, binibili po namin iyon sa chili farmers, yung sa mga nursery farms mga kabisdak. Matrabaho pala itong magsidling ng chili sa mga kabisdak kasi iba po ang chili, iba yung kanyang karakteristik, iba yung personality ng mga halamang ito. Ayaw niya sa masyadong malamig kaya nilalagyan natin ng takip. First time ko pong makita ang proseso ng rice seedling at kung paano tinatransport, paano nilalagay sa rice field yung mga rice seedling galing sa bodega, galing sa nursery. Samahan niyo po ako mga kabisdak at ating pong tuklasin ang Korean way sa pagtatanim ng kanilang mga rice seedling. Hello mga kabisdak! Welcome back to our channel! This is Bisdak in Korea Vlogs at ito po ang aming buhay bukid sa probinsya ng Korea. Bumalik ako dito sa loob ng truck kasi maingay yung aso kapag nandoon ako sa labas. Ano siya? Yan po ang ating sasakyan. Yan yung gamit ni Daddy Insoy at ang tatlong itlog kanina. Di ko sila naabutan mga kabisdak, kakaalis lang ng kanilang truck. Nag-deliver po sila. Remember nung last week? I think, yes po, last week, di ba nagpunta tayo dito sa nursery ni Rice Boy. Nagsidling tayo ng rice. Tumulong tayo sa pagsidling ng mga rice. So, 1 week later,
tumubo na sila at itatransport na po sila doon sa rice field. So yun po ang ginagawa ng tatlong boys at si DE this morning. So I hope may maabutan pa tayo para makita natin kung ano ang ginagawa nila, paano ba i-transport paano po ba i-transport ang mga rice seedling na tumubo na doon sa rice field mismo. Hintay-hintay lang po ako dito sa loob ng truck. I think mga siguro after 20 minutes. Naghahakot kasi sila from nursery to rice field. Meron pa? Meron pa? Last ball? Oh. Haman agduha? Mamuha na. Mamuha. Dong, sige. Tugnaw. No. ito 뭐라고 치면 나와요? ito 포지션가 이런 거. Ang una po nilang ginagawa ay ilatag yung trays na may rice seedling dito sa lupa na may nakalagay na puting frost cloth mga kabisdak. Ayan siya. Tapos after malatag ng mga trays, dapat straight po ang pagkalatag ng mga trays. Then kakabiran ganyan. Tatakpan din siya ng another frost cloth. Naawaw siya doon. Nga namin nagkan. Huwag ka mo ram sabak. Gapon ka rin. Ano ko na Kagalawagal. Le, bo, pi, tal, di. Plus D na siya. Plus D. Amang eh. Bakit sa kanila? Ito lang sa minsan. Ano mo? 2027. Naku na. Oh, wawok. Be. Chicks. Chicks. Kani ko na siya. Muna ito na naman. Tilaw pa mula. Kakaon. Kakaon ka na eh. Tiil sa manok. Kana usa di malahang. Murag dugo-dugo na usa. Okay na na. Naman. Break time po yan mga kabisdak. Nag-snacks pa yung mga sundalo. Sila Sadyang Nim, yung may-ari, sila DE. Tapos kami dito mga Pinoy group. Na-amaze sila sa katinaw sa tubig. Ang linis kasi ng patubig nila dito sa kanilang palayan. Pwede daw ditong manglaba. Mabilis pong natapos ang trabaho kasi maraming kamay po ang tumulong. May mga Koreanong sundalo na in military service yan sila, nag-military service mga kabistak dahil nga maraming kampo dito sa amin. Yan po ang isa sa mga ginagawa ng mga Koreanong under military service, ang tumulong po sa community. Nilalagyan po nila ng 2 layers of frost cloth, pero after a week, when the weather gets warmer at tutubo na yung mga rice seedlings natin, is tatanggalin din po yan mga kabisdak. Hindi nga dugay yun. Mahansag na yun.
Hey! Hey, yo! Guys, ano? Kita yun? Okay, kita. No. Ah, deseo. 아, while video pwede take picture요? Lunchtime po mga kabisdak, dito po tayo manananghalian sa may-ari po ng rice field, ng mga rice seedlings. O, pabalik-balik na po kami dito. Dito din tayo nag-harvest ng perela last year. And then mayroon silang dalawang cute na tuta. Gusto ko sanang tuta ulit mga kabisdak, pero ayaw ni Dee kasi nga nakaawa siya kapag kinukulong or tinatalian yung aso. And first time ko po nakakita ng ganun na kulay, parang fuchsia pink na cherry blossoms mga kabisdak. Ang ganda sa mata, lalo na maganda yung weather natin. Ay, ang ganda talaga ng spring, no? Itong dalawa ba, gustong kumawala sa kanilang sa kanilang hawla. Ang cute na mga cute ang mga pusa. Cute ang mga aso mga kabisdak. Kapag tuta pa ay sobrang cute. Nakaji? Inshallah. 똥 냄새. 너는? 응? 이리 와. 딩딩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 dinggiding. Luwa. Early po kaming natapos mga 11:30 pero hindi pa kami kumain kasi tinutulungan pa ni DE. Bumalik si DE doon sa rice field dahil may isang sasakyan na stuck, so kailangan po niyang hilahin. And eto na, dumating na siya mga kabisdak at ito po ang ating pananghalian. Bibimbap in Gangwon style. Eto siya guys. Kain mga kabisdak. Okay ra san? Ang pilian dong, pilian. Anong doktor? Grabe! Sukuhungin na. Waping nga. 아유, 잘 먹겠습니다. Aba. Grabe man. Bibimbap. Halo-halo, marang na ba? Traffic. 포인트는 이거야. 오일 이렇게 넣어야 돼. Eh. Ginagmay na ihalo sa pirila. 밥 많아 밥. 밥 저기 많아. Hindi. Daghang ko nuluto og kuwang. Kuha ito ilang oil. Upaya, oil, Joseo. Dahil spring po ngayon, kaya season ng mga spring greens. Maraming spring greens which is perfect for bibimbap na dish. Meron tayo ditong spinach, merong minajisak, ito naman is mushroom, may radish salad, merong bracken fern or tinatawag nilang gusari, para siyang dark na pako sa atin, at meron ding bean sprout, toge, ayan, ihalo-halo mo lang yan. Barley rice po ang kanilang ginagamit, pwede din namang regular rice mga kabistak. Tas ang pinakamasarap na part dyan is yung ang nagpapasarap is yung perilla oil mga kabistak. Tas lagyan mong sauce siya. Kung wala kanyan, pwede din chili paste mga kabistak. Then ihalo-halo mo, ay yum na po yan. Yan na po ang ating lunch. Tubo pa na dong. Palagyan manero yun. Nasaan mo ba?
Yes, medyo nalasing po ang Daddy Insoy dahil kaninang lunch habang kumakain kami ng bibimbap doon sa restaurant ay nag-shot din po ng suju. Kaya yun, nalasing. Natulog, nagnap po ng mga 10 minutes sa loob ng sasakyan. And after po mga 1 o'clock is pumunta kami dito po pumapasok si Saddam at si Lungkoy 2 years ago. Nagpapatulong po sila para matapos na ang kanilang watermelon farm dahil hindi pa dumating ang kanilang mga seasonal farm workers sa 27 pa daw. At kailangan na po nilang masimulan at matapos ang paglay ng tubo, ang paglagay ng plastic mulch. So nagpa-rescue na po sila sa amin. Mabuti na lang po at hindi kami busy sa aming chili farm. Hindi pa kami nagtatanim. Tapos na kami sa aming trabaho. Tapos na tayo naglagay ng plastic mulch sa ating chili farm. Meron kaming vacant mga kabistak. So pumunta, nag-rescue na kami dito. Of course, may bayad po yan. So ayan, tumulong na din po si Ajuma para mas mabilis tayong matapos. 고생했어? 고생했어? 아 진짜요? Naika mong ganong. Jarak. Nag-vlog ram ako. Akan na. Kulira kamunggay! Kulira ka na rito! Sana. Murang urinti! Pero bintaha ka di ka subako. Dalong ko yung mga away! Caught on camera mga kaibigan ang utot ni Saldi. Pero okay lang itong utot ni Saldi dahil hindi man mabaho itong kay Dudong, lalo na kay Lungkoy daw. Ay nako, ginagawa na lang namin ginagawang katuwaan ng mga utot para hindi kami maboring at lang. At ganyan kasi tayo mga Pinoy, no, ang na-observe ko sa ating mga Pinoy, kapag may nautot is tumatawa tayo. Pero ang mga Koreans, wala lang yan sa kanila kahit pa may nautot sa meeting. Wala lang po dahil normal lang man na nauutot talaga tayo. So ito na guys, sinisimulan na ng may exact measurement kasi itong paglagay ng tubo. Ipapakita ko po sa inyo ang final result ng aming trabaho sa susunod na vlog. Expert na po ito si Dudong at si Saldi sa ganitong gawain kasi yan po ang trabaho nila sa Watermelon Boss since last year. Pero ito si Lungkoy, first time po niyang ma-experience itong paglalagay ng tubo at plastic mulch sa isang watermelon farm. Itong kanilang tubo, kailangan on top na sa ibabaw po yung mga butas. May butas kasi dyan. Dyan po lumalabas ang mga tubig kapag nagdidilig sila sa kanilang mga watermelon. Alam niyo po, ang Gangwon province, yung kanilang pride is, isa sa kanilang mga pride is ang watermelon. Masarap po ang watermelon dito. Malalaki, masasarap at mapupula. Pang-export quality po ang watermelon ng Gangwon-do. At bago po matapos ang ating vlog ay nais ko lang pong batiin si Ate Rose and Kuya Mark in Hawaii. Maraming salamat po sa inyong pa-birthday regalo kay Dudong. Thank you so much. At hello po kay Ma'am Annabel Cuevas in Taguig, Ma'am Emeline Austria in Bern, Switzerland. Thank you so much for watching. Belated happy birthday last April 21 kahapon po to Ma'am Emma Capitolo. Belated happy birthday. 20 houses po ito mga kabisdak. 20 na eco houses. So nag-overtime po sila. Pinag-overtime po sila. 30 minutes na overtime. Pinag-overtime na kasi need na pong matapos today. Advance happy 9th birthday po to Alicia Faith Calot on April 25 and advance happy birthday on April 24 to Ma'am Abby Saruth. Happy birthday guys! 6 na ng hapon mga kabisdak, hindi pa rin sila natatapos. I think mga 6:30. Opo, pero may extra pay po yan kapag may OT. May nagtanong sa akin pala na yung anak niya daw is may nag-recruit na Korean na pinapa-apply sila ng student visa. Student visa yung a-applyan. Sabi ng recruiter na Korean, tapos 5 days daw. Pagdating dito sa Korea, kapag nagka-Korean visa na, pagdating dito sa Korea, magwo-work daw, bibigyan daw niya or hahanapan niya ng trabaho ang Pinay na student na may student visa. Magwo-work siya ng 5 days, tapos 1 day lang daw ang study, pupunta sa eskwela. So, nagtanong siya kung okay lang ba daw yung ganun, hindi ba daw bawal. Hindi ako sure mga kabisda kasi hindi po ako knowledgeable sa mga ganyan na sitwasyon. Pero sa mga naririnig ko, ang mga student visa, pwede silang mag-work part-time lang, pero may permit galing sa school or sa immigration. Part-time lang mga kabisdak. Pero yung sinasabi niya na 5 days ang trabaho, 1 day lang ang eskwela, hindi siya part-time mga kabisdak, parang main job na yung nagtatrabaho. So hindi ko alam kung allowed ba yan. Paki-comment mga kabisdak kung allowed ba siya or hindi. Sa mga may alam dyan. And that's all for today's video.
And that's all for today's video mga kabisdak. See you on our next vlog. If you enjoyed this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. Ingat lahat! Hi, ingat lang. Kana!